Napapalitan na si Speaker Martin Romualdez. Siya daw ay nagpunta kay Bongbong. Siguro nag-uusap yung dalawang magpinsan na tanga. Tapos sinabi siguro na, saan? Pinsan? Tangina, kung ako sa'yo, mag-resign ka kaysa ako mag-resign. Pag ako nag-resign, nyari, si Inday Sara presidente, putang ina, mas problema natin dalawa. O mabuti pa, ikaw mag-resign. Total naman, ikaw naman yung magdanakaw sa atin dalawa talaga. Kaya kung ako sa'yo, magano ka na, pahinga-pahinga ka na para lang yung mga tao, kasi konti na lang, susunugin na tayo ng mga Pilipino. Konti na lang, luluuban na nila yung mga bahay natin at yung mga nanakaw natin, baka makuha pa sa atin. Kaya pinsan, please lang, mag-resign ka na. Siguro nagpunta dun yung pinsan niya, ano mo naman ako, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako, Brad. Insan, tulungan mo naman ako. Sabi niya, hindi na kita matutulungan, dami na naninakaw mo. Paano pa kita tutulungan? Tangina, inubos mo eh. Yung nanakawi, yung ninakaw ng tatay ko, ninakaw nyo lang ng ninakaw nyo lang ng 3 taon. Ilang dekada, ninakaw ng tatay ko yan, ninakaw nyo lang ng 3 taon, walang hiya kayo eh. Sobra-sobra naman kayo, Diyos ko po. O, mabuti na lang talaga, kasi ito si Speaker Romualdez. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kasama sana yan sa term sharing eh. Oh, natatandaan niyo yung term sharing na kwentuhan nila sino ba to? Si Alan Peter Cayetano, si Alan Lord Velasco. Kasama sana sa term sharing yan si Martin Romualdez, buti na lang. Buti na lang hindi siya binigyan ng term sa Kongreso, kung hindi noon pa lang sinira niya na Pilipinas. Oo. At ayun ano na nga, simulan na natin kaagad. Oo, na bali-balita patungkol dito sa pagpunta nitong si Romualdez diyan sa pinsan niya. Oo. Sige, tingnan na natin kaagad dito sa balitang ito para mabilis. Ito mga bossing. Sige, pagpahingay na natin tong kanta natin at panoorin natin itong balitang ito ng TV5 tungkol sa pagpunta nito ni Romualdez sa kanyang pinsan. Ewan ko, baka magpapasaklolo, baka luluhod, tapos magmamakaawa na isalba siya. Oo, siguro sabi, pinsan, may binubuo ka daw na na commission siguraduhin mo, iilag mo sa akin yan para makailag sa'yo, lumayas ka na. Oh, kasi delikado ka. Ikaw ang patutunguhan ng lahat. Putang ina niyan. Lahat nilaglag na si Saldico. Alam naman natin na ikaw ang nag-weaponize kay Saldico. Oh, hindi naman yung gagawin ni Saldico kung walang bas mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-wheelchair ka na din, maglagay ka ng neck brace, tapos umalis ka na rin sa Pilipinas. Kamakailan kasi mga boss, sumisiklab yung mga malulupit na mga mga rally. May mga rally ang mga makakaliwa, may mga rally ang mga Duterte supporters, tapos may rally pang magaganap sa Sabado. Sabado ba? Sa Linggo? Sa Sabado. Tama, Linggo. O may rally pang magaganap na malaki sa Linggo ng mga hip-hop. So hindi natin alam kung ano mangyayari dahil yung rally daw na yun, nakamaskara daw lahat. Kaya na pag nakamaskara lahat, para may mga gagawing masama yan, para hold up na eh. So siguro doon sa rally diyan sa may Bataasang Pambansa, marami na rin mga retired uniformed personnel or retired military personnel na nagpunta at nagsuporta. Marami rin mga GCs, etong mga PMAer na ito. Maraming mga GCs, etong mga sundalo na ito. At sa mga GC nila, talagang nagpapakita na sila ng suporta, ng pagpapalit ng liderato dyan. Actually, hindi nga lang sa Kamara eh. Kahit sa Pilipinas, gusto nila mapalitan yung liderato dahil tanga-tanga yung presidente eh. Hindi naman lalaki talaga itong problema na ito kung upfront ang presidente sa pagsugpo ng korupsyon. Pero saan ka makakita? Paano ba naman siya magiging anti-corruption kung yung pinaka-corrupt na pamilya na presidente sa kasaysayan ng politika sa buong mundo, yung tatay niya? Anong gagawin ni Bongbong? Kung talagang seryoso si Bongbong Marcos na labanan ng corruption, dapat unang-una
na ginawa niya, binayaran niya yung estate tax niya. Dapat, aside from the bayaran yung estate tax, isinoli niya yung mga ninakaw ng pamilya nila. Pero di ba wala? Ibig sabihin, walang kwenta itong corruption, corruption war nitong Bongbong Marcos na ito. Dahil sila yung pinaka-corrupt. Sila ang pinaka-kurakot na pamilyang politika sa buong mundo. Sa buong mundo, Tingnan ninyo. I-chat GPT nyo. Hanapin nyo yung pangalan ng tatay niya. Tingnan nyo kung gaano yung karaming pera ninakaw nila. Hindi naman hindi naman mga bilyonarong mga ulol na yan. Yung mga sinasabi nilang ginto-ginto, pukin ng ina, hindi naman totoo yan. Niwala kayong totoo yan, putya yan. Magaling lang talagang gumawa ng urban legend yung pamilya na yan. Para mailagay sila doon, no? Wala sila sa listahan ng mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo. Paano silang naging ganyang karami pera nila? Mga magnanakaw. Mga magnanakaw ang mga Marcos na yan. Mula mo sa lolo hanggang sa mga pinakaapo, puros mga angkan ng magnanakaw yan. Kaya wag kayo maniniwala dyan sa matatapos ang korupsyon sa panahon ni Bongbong. Putang ina, lumami nga ang korupsyon noong panahon niya. It just shows na corruption magnet talaga itong pamilya na ito. Itong Romualdez, Araneta, itong mga Marcos. Talagang yan, mga pamilya ng mga magnanakaw yan. Di umano. Di ako nagsabi niyan, the history books will tell us na talagang itong mga pamilya na ito yung talagang lumapastangan sa atin. Okay nga lang sana lapastanganin tayo ng ibang lahi, pero lapastanganin tayo ng sariling lahi. Yan ang hindi katanggap-tanggap. Ito, pakinggan natin itong pagngaw-ngaw. Pagnawa, papalitan na daw si Romualdez diyan sa Kongreso and wala daw kasing session bukas. So ngayon talaga magkakaroon ng palitan yan. Sige, pakinggan natin. Balitang papalitan na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may katotohanan ba itong mga balibalitang ito? Yes, Jiggy, ilang araw na ngang kumakalat itong usap-usapang papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Wala pang nagkukumpirma nga kung totoo yan, pero ayon sa ilang source ng News 5, nagtungo raw itong si Romualdez sa Malacanang para umano makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Makapag-usap, siguro makapag-strategize, di ba? Sabi ko nga sa inyo kung ito si Bongbong Marcos, totoo yung kanyang fight against corruption, puta hindi niya harapin yung pinsan niya. Ba't niya harapin? Kasama. Ako yung nagpapaimbestiga, tapos ikaw yung pwedeng imbestigan, tapos mag-uusap tayong dalawa. Niloloko lang tayo ng mga ulul na ito. Pero it's a good news na mapapalitan at napalitan na ito si Romualdez. Ibig sabihin, putang ina, wala na talaga. Takot na talaga sila. Wala na. Yung pag-asa nito ni Martin Romualdez, mantakin mo pinatalsik siya bilang presidente ng mga congressman. So paano pa siya magpipresidente sa 2028 kung dito pa lang sa Kongreso sinuka na siya ng taong bayan? Yan ang sinasabi nating karma. Karma yan, mga bossing. Karma yan kasi sino ba ang nagbisto sa mga pagnanakaw nila? Because kung hindi gumalaw ang Diyos, mas marami pang mananakaw mga yan. Mantakin mo ang galing-galing-galing talaga ng Panginoon. Gumalaw siya talaga para mabisto itong mga hayop na ito. Paano? Ayun, nilagay niya doon sa speech ni Bongbong Marcos noong 2024, SONA, yung flood control. Ganon kagaling gumalaw ang Panginoon. Isinulat niya, ginamit niya yung tatanga-tanga na scriptwriter ni Bongbong. Ginamit ng Panginoon yon para isulat doon. 5,500 flood control projects. At saka yung mga koleksyon ng basura, di ba? Ganon ang yabang niya hindi ba? Habang binubugbog nila etong Kingdom of Jesus Christ last year, nagsona yung ulol na yan. Tapos sabi niya, 5,500 flood control project has been finished. Pinagyabang niya yun.
Oh, galaw ng Panginoon yon. Bakit? Kinaumagahan bumaha. Kinaumagahan laganap ang ulan. At ang dami-daming tubig na naipon tapos bumaha at saka po, doon na nagsimula. Anak ng tinapay ka. Nangako ka ng flood control project tapos walang flood control tapos biglang sinabi niya na may flood control, no overwhelm lang. May flood control, labangga lang ng barko. Tingnan mo kung gaano kasinungaling ang putyang bongbong na yan. So doon pa lang malalaman mo na gumalaw talaga ang Panginoon para ibisto sila. Hindi to hindi to science, hindi mo may explain. Kung ano yung ipinangako, yun mismo, doon mismo sumablay. Malaman-laman natin noong sumablay yung flood control projects na sinasabi niyang 5,500, nung tiningnan ng mga magagaling na mga Duterte supporters, 1.5 billion per day ang ginagastos natin para sa flood control project. Doon na. Naglabasan na ngayon yung mga investigador, mga expert, social media, at talagang pinatotohanan, naku po, itong flood control, ito yung isang source of corruption talaga. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam yun until nagsalita si Bongbong Marcos about it. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman pinag-uusapan ng flood control projects eh. Di ba? Infrastructure, alam natin. Pero flood control projects, medyo hindi natin alam yan. Nagkaroon lang tayo ng idea noong gumalaw ang Panginoon at ipinilabas sa bibig ni Bongbong yung flood control project. Tapos biglang kinaumagahan, bumaha. Tapos nung in-interview siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nagsinungaling pa siya, meron daw. Nabangga lang ng barko, meron daw. No-overwhelm lang, anak ng tokwa. Ayun na nga. So, fast forward. Eto na tayo. Meron na tayong, sa loob lamang ng isang taon, nakita ninyo yung bilis ng galaw ng Panginoon. Ayan, isa na nalagas. Si Romualdez nalagas. Nalaman lahat ng pagnanakaw ni Romualdez, lahat ng pagnanakaw ni Zaldico, lahat ng pagnanakaw ng small committee, ng BICAM, lahat na ungkat yan. Kaya sabi ko nga unti-unti lumalakas na tayo. Si Inday Sara, unti-unti kinatatakutan na ng mga congressman. Ang lakas nito. Ang lakas nito ni Romualdez. Mantakin mo, presidente mo, pinsan mo, tapos siya ang pinakamakapangyarihan sa Kongreso. Ang daming binusog sa pera niyan. Ang daming binataba niyan sa Kongreso dahil sa kakabigay ng pera niyan. Nagbabayad pa ng mga vlogger yan. Nakita niyo yung mga bumabaliktad na mga vlogger na binabayaran daw nila. O kita mo, ang daming ginawa nito para lang mahalin siya ng tao. Tapos pinatalsik. O ibig sabihin, Romualdez, nagsayang ka talaga ng pera. Ngayon, ito masaklap. Pagka hindi ka na Speaker of the House, putang ina, you are vulnerable. At sigurado ko, may investigation. Ewan ko lang kung totoo yung investigation. Pero if not now, sure ako na yung susunod na administration will go after yung mga corruptions nitong Zaldico, itong riding in tandem na to. Itong Zaldico at saka itong Romualdez na to.